Ngayong tag-init, hindi lang swimming ang pwedeng pagkaabalahan. Ito pa ang isang classic na libangan, ang pagpapalipad ng saranggola. Ang National Kite Month magsisimula sa March 31 at magtatapos sa May 6. Kaya naman nagsisilabasan na ang mga saranggolang nagpapahangin sa himpapawid. Nagsimula man ang saranggola sa mga Chino, ang paggawa at paglipad nito nakahiligan na rin nating mga Pinoy. Sa tingin nila ay persecuted sila, maring naglayag at nakarating dito sa Pilipinas. At dito na sila nagsimulang mamuhay. Kasama nun yung kultura nila nung kung saan sila nanggaling. At isa rito ang mga sayaw, ang mga laro, at ang paggawa at pagpapalipad ng saranggola. At huwag kalimutan, ang simpleng saranggola naging ugat din ng ilang mahalagang invention at discovery. Kung libangan naman ang pag-uusapan ang nakilala naming si Ruben, iba naman ang trip gawin sa saranggola. Hindi ako basta yung gumagaya ng mga dati ng mga nakikita kong kites. Ang gusto ko makapag-produce ako ng isang kite na naiiba, gano'n na mapapalipad ko. Ang kanyang mga saranggola, larger than life na. Kakaiba pa, karamihan sa kanyang mga disenyo ay mga fictional character. Gumawa na rin ako ng Harry Potter na napalipad ko rin, kaya tuwan-tuwa ako Harry Potter eh. Yung witch na nakasakay sa walis, mismong walis ang ginawa ko, lumilipad siya. Dahil sa kanyang creativity, hindi na mabilang ang mga championship trophy niya. 3D kite ang tawag sa mga ito. Ito yung mga kite na tila tunay ang itsura dahil ipinoporma mismo ang skeleton ng saranggola sa hugis ng nais na disenyo. Kaya pag angat nito sa ere ay parang tunay ang mga ito. Pero hindi lang pang-award ang kite-making skills ni Ruben. Pang-extra income din niya ito sa halagang 250 pesos each. Ang mga traditional kite ni Ruben, gawa sa tela at hand-painted pa. O kahit na hindi na nanalo, basta nakagawa ako ng isang bagay na tulad nga ng ginagawa ko, yung gusto ko walang kapareho eh. At napalipad ko, yung maligaya na ako nun. Para makumpleto ang mga saranggola, katulong ni Ruben ang kanyang pamilya. Ang PhilAm naman na si Ron Despojado, 25 years nang nasa larangan ng stunt kite o sport kite flying. I won 11 U.S. national championship titles. Ang quad line flying ay isang uri ng stunt flying kung saan ang saranggola may 4 na linyang nakakonekta sa dalawang control. And there is a sport competition component to it, where there's a ballet where you have a piece of music that you fly to, a lot like ice skating, where the judges score you on how well you choreograph to the music. There's also a precision component, which is basically you're given a figure in the sky, and let's say a diagram of a circle or a square, and you have to fly the kite to that figure, making sure looking for things like the proper proportions of the figure, the speed of the kite, and the orientation of the kite. So in that sense, there's competition involved. So in that part, it can be a sport. Parang ballet daw ang pagkontrol ng saranggola, kung saan kalkulado ang bawat galaw. Para sa sport na to, hangin ang kasayaw. I've always said that kite flying is an extension of yourself in the sky. So basically, you're on the ground, the kite's up there, and you're with your connection with the line, you're basically in the sky as well. And that's kind of how I feel like it gives you a little bit of freedom as far as flying goes. It's one way you can fly without leaving the ground. Si Elmer Kabiling, 6 na taon nang gumagawa ng flat kite bilang libangan at pinagkakakitaan pa. Naging libangan ko kasi kumikita rin ako eh. Nakakapagbenta rin ako ng saranggola. Nakikita ko yung mga pinagbebenta ko, natutuwa din. Kaya ako gumagawa ng gumagawa. Ang kailangan lang, kalahating pahina ng diaryo, 2 pirasong walis tingting, gunting, pandikit at sinulid. Tupiin lang ang diaryo ng tila kalahating diamond. Gupitin ang mga sobra sa gilid. Buksan at ilagay patayo sa gitna ng papel ang 1 pirasong tingting habang ang isa ipwesto ng pahalang. Gupitin din ang mga sobra sa dulo. Lagyan ng pandikit ang bawat dulo ng papel. Para pagtupi, didikit na ito sa tingting na magsisilbing skeleton ng saranggola. Butasan ng dyaryo sa may bandang gitna at ilalim para lusutan ng PC. Pinakahuling ginagawa ang buntot ng saranggola.
Gumupit lang ng pira-pirasong papel at pagdikit-dikitin. Wala pang 5 minuto, may saranggola ka na. Ang boka-boka, hindi mo kailangan nito ang maraming mga kagamitan. Ang kailangan lang natin dito, sinulit at papel. Anong klaseng papel? Dyaryo, kalendaryo, notebook, yun lang. Ang boka-boka ang sinasabing unang saranggola ng mga Pinoy. Itupi lang ang dyaryo sa magkabilang gilid ng 2 o 3 beses. Pagkatapos ay butasan ito sa gitna para pasukan ng tali. Ayan, may saranggola ka na. Pero kahit simpleng libangan lang ang pagpapalipad ng saranggola, tandaang may pag-iingat pa rin kailangan dito. Huwag magpapalipad ng saranggola kapag may thunderstorm or lightning strikes. Napag-aralan natin yun ng eksperimento ni Benjamin Franklin. Ang isa pa naming sinasabi sa mga kabataan, huwag magpapalipad ng saranggola sa taas ng bubong. Ang pagpalipad ng saranggola sa tabi ng mga power lines o mga kuryente. Delikado ito. Sa aliw at pakinabang natin ng saranggola, hindi ito napaglulumaan ng panahon. Kaya ngayong summer, sali na sa saranggola craze, masaya na, mapagkakakitaan pa.